This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ipanan pagkakakiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, umadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, Jesus muling darating. Okay po. Sa ating pagkita-kita ngayong umaga, magandang araw po sa inyong lahat, mga gilyo naming taga-pakinig at taga-subaybay sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa, na inihatid sa inyo ng Adventist World Radio sa pangunguna din po ng Adventist Community Service. At ang programang ito ay inyo pong mapapakinggan sa himpilang ito ng radyo natin sa ganap na 10 hanggang 11 ng umaga. Isang pagbati sa lahat ng mula rito sa bayan ng San Jose hanggang sa mga karatig bayan dito sa lalawigan ng Occidental Mindoro at sa lahat ng bahagi na naabot ng ating programa, ganun din po sa mga sumusunod via Facebook kung mayroon. Ang pagbati ngayon na makakasama ninyo sa isang sandali ng ating pag-aral ay walang iba kundi ang inyong kapatid sa kay Kristo, Elder Ray Argelies. At sa umagang ito ay bagamay hindi natin kasama ang ating kasama si Elder Jomi Peria sa Barangay Asityo Silad, Magsaysay, at si Brother Dennis. Ngunit ganun pa man, marahil siguro ay dahil sa sa masama na panahon, marahil ay malakas ang alon, kaya hindi sila marahil makakarating sa umagang ito. At maging dito po sa atin ay walang tigil po ang pagpatak ng ulan, ngunit ganun pa man, alang-alang sa pag-ibig ng Panginoon ay hindi ito naging hadlang upang maipaabot po natin ang maligayang pagbati ngayong umaga. At ganun din po, una sa lahat, binabati ko po ang ating mga kapatiran dyan sa bayan ng Magsaysay, sa kanila Brother Tutu Ganoria, Brother Elder Vic Manalo, at ganun din po si Brother Elder John Hilario sa bayan ng dyan sa palengke ng bayan ng Sablayan. At ganun din po dito sa ating mga kaibigan dito sa palengke ng San Jose, sa kanila Ma'am Nimpa, sa kanila Sister Ordas dyan, At ganun din po sa aking mahal na asawa dyan sa Barangay Mapaya, sa Sitio Mapaya dyan sa cruising ng Papaklolo, yung nagtitinda ng mangga dyan, magandang umaga po. At ganun din po sa ating mga kapatiran dyan sa Barangay Purnaga, sa pamilya Silistri, na sipag sa pagsubaybay sa programang ito po. At ganun din po dyan sa LRD gas station dyan sa Mapaya. Isang maligayang pagbati din po na pinapaabot po natin dyan sa ating Barangay Kagawad Elmer Pilayo, at ganun din po kay Kagawad Sita Pilayo. Magandang umaga po sa inyo, Madam, Sir. At ganun din po sa lahat na ating mga kapatid, lalo po sa kasama kong mga elder, At bago po tayo magpapatuloy,
magbigay po tayo ng maikling sa Panginoon, ano? Araw-araw may problema, araw-araw may lungkot saya, araw-araw mapipikon ka, minsan iiyak pa, araw-araw maghihirap, araw-araw magsisikap, magtatrabaho ng makaya, di naman sasaya. Pero huwag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwi na. Siya ay hindi pabaya sa'yo, dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Minsan nadama mo, walang silbi ka sa mundong ito. Nadama mo ang buong sakit na dulot ito. Araw-araw may problema, araw-araw may lungkot siya, araw-araw mapipikon ka, minsan iiyak pa. Pero huwag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwi na. Siya ay hindi pabaya sa'yo, dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwi na. Siya ay hindi pabaya sa'yo, dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Okay po, salamat sa ating kontrol na ating napakinggan ang makalangit na awitin. At sa ating pagpapatuloy sa pag-aral sa umagang ito, tayo po ay muna'y sandaling manalangin. O Panginoon, mapagpalang Ama, Diyos banal na siyang may hawak ng lahat ng may buhay. Sa oras pong ito, Ama, kinagagalak po ng iyong lingkod na purihin ka, luwalhatiin sa espiritu at katotohanan sa patuloy na paggabay at patnubay ng iyong santong espiritu sa tinataglay ng bawat isa ng lakas, buhay at kapayapaan. At narito po, Ama, sa aking pagsuko sa iyo ng aking sarili, aking hinihiling na nawa ang aking timbangan masumpungan lamang pantay sa iyong harapan, maging karapat dapat pa ako magsambitla ng iyong dakilang pangalan upang ipahayag ang iyong salita sa himpilang ito. Nawa, O Panginoon, buksan ang bawat puso't isip ng tagapakinig, at kung magkagayoy ang pagpapala ng langit ang siyang matatamo ng bawat isa mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. At ang lahat na ito, aking binabalik ang pagpurit pagluwalhati sa iyo, Ama, pinagpasalamatan, tinugon ang aking kahilingan, at ito aking silalang-alang sa matamis at banal na pangalan ng sinisinta mong anak naming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Okay po. At dito na po tayo,
Bagamay hindi natin absent kami tatlo nakaraang Sabado dahil ay sa may iba't ibang dahilan. Ano po? Ngunit kung ating nasubaybayan ay nung mga nakaraan, dito po tayo nagtigil sa kung saan ay sa Lesson 7, practical na panalangin, at sinundan po ito nung nakaraang Sabado ng pagkaroon ng pananampalataya, no? At narito po tayo ngayon upang talakayin ang tungkol sa Lesson 9 na kung saan kasalanan, ang ibanghilyo at ang kautusan. Ayan. At dito po natin pagbulay-bulayan kung ano ang ugnayan ng ibanghilyo sa kasalanan at kung ano ang ugnayan ng kautusan sa ibanghilyo. No? May 3 punto po na dadalhin ang inyong lingkod ngayong umaga sa atin mga ginigilyo ng mga tagapakinig. Ang sabi sa talatang sauluhin, ating matatagpuan sa mga awit 119, 93 hanggang 94. Ganito po ang pagkasabi sa talata. Hindi ko kailanman kalilimutan ang mga tuntunin mo, sapagkat sa pamagitan ng mga iyon ay binigyan mo ako ng buhay. Ako iyo, iligtas mo ako, sapagkat aking hinanap ang mga tuntunin mo. Ayan, no? Kung ating kung ating napapansin, may sinabi po dito na kasalanan, ibanghilyo at kautusan. Kapag sinabing kautusan, parang isang instruction para sundin, ano ho. Ngunit kapag binasa po natin ito sa English ay ang pagkasabi po dito ay law, na kung saan hindi lamang basta kautusan kundi ito ay isang batas. Ano po? Na kung ating babalikan ang talata, ang sabi nga, hindi ko kailanman kalilimutan ang mga tuntunin mo. Ayan. Tuntunin, ibig sabihin, kapag matawag na sa isang batas, may mga tuntunin na dapat natin sundin o hindi natin dapat labagin, sapagkat anuman ang ating gagawin na labag sa batas ay isang pananagutan. Kung ating papansinin, dito po sa Roma 6:23, ang kasalanan. Bakit may kasalanan? Ang sabi niya dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon. Na ang pinupunto po, kaya bakit may kasalanan? Ayan po, no? Mga ginigilyo natin ng mga tagapakinig, marahil itanong natin sa ating sarili, bakit may kasalanan? No? At bakit may ibanghilyo? At bakit may kautusan? Sa madaling salita, hindi sana nakilala natin ang kasalanan kung walang kautusan. Ano ho? Sa madaling sabi, paano? No? Kasi sa unang pagkakataon nung nagkaroon ng tao, natural, walang iba kundi si Adan at si Eva. Hindi naman lumabas ang kautusan doon kung hindi nagkaroon sila ng kasalanan. Kaya lumabas, pero yung ibanghilyo, yung mensahe nandoon na ito. Ngunit nung magkasala sila, ay lumabas yung kautusan o yung batas o mga tuntunin. Ano? Ang ibanghilyo ating matatagpuan sa banal na kasulatan na kung saan ito yung mga mensahe para ipakilala ang Diyos, ang kanyang mga tuntunin o ang kanyang mga batas.
kung minsan bilang tao, marami po tayong may dahilan, marami po mga tukso nga humahadlang sa atin para sundin ang mga tuntunin na ito, no? Na kung saan kung ating pag-aralan dito sa linggo ay mababasa po sa mga hukom, sa kasaysayan ni Samson, na kung saan si Samson ipinanganak ni Mrs. Manoah, na kung saan ay sa kabila ng kanilang mga kanilang katandaan ay sila ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon upang magkaroon ng anak. At ang instruction po dito, kung ating subaybayan ang talata, na kung saan ang instruction ng anghel kay Mrs. Manoah ay hindi siya iinom ng alak at kakain ng anumang karumal-dumal na pagkain, sapagkat siya ay maglilihi sa pamagitan ng Espiritu. Ito yung isang ibanghilyo o isang balita na kung saan ay kinagagalak ng pamilyang ito. At sa pangalang Samson, na kung saan ang bata ay maging Nazareo. Na kung ating pag-aralan, ang Nazareo ay siya yung maghuhukom sa bayang Israel. Siya magiging hukom. Ngunit sa punto pong ito, dahil si Samson ay sumuway sa batas na ito o sa utos ng Panginoon, sa halip na siya ay mag-asawa sa mga Kananiya, o sabihin natin sa mga Israelita, siya ay pumunta doon sa Palestina, at doon nakita niya ang isang babae na tinatawag na Delilah, sa pangalang Delilah, at siya ay natukso at kanyang inasawa. At ngunit ang bilin ng Panginoon, kung mag-asawa dapat siya sa kaniyang kapwa o sa kaniyang bayan, na tinatawag na Israel. At dahil sa kanyang pagsuway, hindi naging ganap ang mensahe o tinatawag natin na batas sa kanya, na sa halip nga siya ay naging siya ay ang huhukom, siyang hinukman. Kasi si Samson, kung ating pag-aralan, siya yung pinakamalakas na nilalang sa panahon na sa kanilang kapanahunan. At hindi umubra ang kanyang lakas, at yun na nga, sa halip nga siya yung hukom, naukit ang kanyang mata, binulag siya, kumbaga marahil ay ito ang kabayaran ng kasalanan. Ayan. Dahil sa kanyang pagkasala, dahil sa kanyang pagsaway, binulag siya ng kasinungalingan, at ito ay nahukman siya, ginapos siya at inukit ng kanyang mata hanggang siya ay namatay na bulag o nakagapos. Bagamay, kung ating titingnan, nagawa niya bumalik ang kanyang lakas sa pamagitan ng kanyang pagsuko sa Panginoon. Ngunit yon ang katapusan ng kanyang buhay nung pagbalik ng kanyang lakas, at nung binagsak niya ang tower ng hari, ay kasama siya nga namatay roon. Kaya dito natin nakikita na sa kanyang pagsuway, ang naging kabayaran ng kanyang naging masawail sa Panginoon ay ang bunga ay kamatayan. Ngunit hindi ba naman natin na hinusgahan na si Samson ay hindi maligtas? Ngunit sa sistemang ito, nakikita po natin ang resulta o naging bunga ng kanyang pagsuway. May binabanggit po dito sa Mateo 3:33, at batid po natin na sa 6:33, at batid po natin sa mga masipag mag-aral o masugid sa pag-aral sa banal na kasulatan, kilalang kilala ang talata na ito at kabisadong kabisado. Ang sabi niya nga po dito, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ayan. At makikita po natin ang mensahe din dito sa Apokalipsis 3:14 hanggang 22. Titingnan po natin mga
ginigilyo po natin mga tagapakinig kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga tuntunin o batas ng Panginoon. Ang sabi niya dito sa talatang 14, 3:14 ng Apokalipsis, at sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay sulat mo, ang mga bagay na ito ay sinabi ng siyanawa ng saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Ang sabi niya sa 15, nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. 16, sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinabi mo sa talatang 17, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ay aba at maralita at duka at bulag at hubad. Ibig sabihin, may 5 nilalantad ang banal na kasulatan dito na sa kabila ng opinyon o pananaw ng tao na ang sabi ng tao ay hindi siya nagkamit ng nangangailangan ng payo o anumang karagdagan. Ngunit ang sabi, sapagkat ang sabi niya ay siya ay punong-puno ng karunungan, o sinasabi na hindi siya nangangailangan ng anuman sapagkat ang lahat ay nasa sa kanya niya. Ngunit ang sabi ng Panginoon niya, ang hindi lang alam ng tao pala, unang isang Kristiyano ay siya ay, ang sabi ay aba. Parang kawawa. Maralita, duka, hubad at bulag. Ang sabi sa talatang 18, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Kung papansinin po natin ang talata, una-una, sa ating pagsunod sa payo o sa pagsunod sa batas ng Panginoon, ay una-una, kumbaga tatakipan kaagad ng Panginoon ang ating kahihiyan o ang ating kahubaran. At ang sabi na sa ating kalagayan bilang tao na kung baga parang kinukubli ng sanlibutan ang katuwiran ng langit, ang sabi ng Panginoon ay dapat maging matalas ang ating mga mata o maging malinaw upang makita natin ang tama at mali, no? At ang sabi niya dito sa talatang 19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan, ikaw nga'y magsikap at magsisi. Na kung minsan, kapag nasubrahan po tayo sa ating kaisipan, kung baga, ng ating kaisipan lamang, sariling iniisip lamang ang ating sinusunod, nakakalimutan na pala natin ang tuntunin natin bilang tao sa Panginoon o bilang ating katungkulan na tao para sumunod sa tuntunin ng Panginoon. At makaranas na lang tayo kung minsan ng pagsaway. At ang saway nito, ang sabi ng Panginoon, ang lahat kung iniibig aking sinasaway. Ang saway na pala ng Panginoon ay may pag-ibig. At ang sabi ng Panginoon, kaya ang sabi ng Panginoon, hindi lang sasawayin kita, kung kailangan, parurusahan kita, marahil para malala po natin bilang tao na may Diyos po na dapat natin sundin, sapagkat ang Diyos na ito ang siyang nagpapaalala sa atin at dapat natin ibigin. Kung bagas ang sabi ng Panginoon. Kung ating napapansin dito mga ginigilyo natin tagapakinig, ang pag-ibig, ang pagkatakot pala sa Panginoon, ang pagsunod sa Panginoon, hindi sa sinunod natin ang Panginoon dahil sa pilitan o pinilit lamang natin ang ating sarili o sa sarili nating kagustuhan. Kaya dapat lamang pala na sundin natin ang Panginoon kung tunay na ang pag-ibig
na totoo ay nasa sa atin. Kaya ang sabi niya dito sa talatang 20, narito, ako'y pumaparito sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ano kasarap damhin mga ginigilyo natin nga takapakinig, ano ho? Na kung makasama nga natin sa hapag ng kainan ang ating pamilya, anong galak na natin, ano ho? Kapag makasama natin sa hapag kainan ang mga espesyal na mga tao, no? Anong galak na natin, no? Ay ito ay Panginoon ang nag-aalok sa atin na kung maari makasama natin siya. Biruin mo yan, no? Napakabuti ng Panginoon na sa kabila ng kaniyang pagka-Diyos, handa siya makisama sa atin, makisalo sa atin sa pamagitan ng pagkain espiritual. Ito yung hapunan na sinasabi po dito, mga ginigilyo po natin, mga tagapakinig, ito yung pagkain espiritual na tinutukoy po natin yung banal na kasulatan, no? Kaya ang sabi po niya dito sa talatang 20, ang magtagumpay ay aking ipagkaluubang umupong kasama ko sa aking luklukan, kaya gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang sabi sa 22, ang may pakinig ay magkinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ibig sabihin, hindi lang isa o individual ang tinutukoy dito, kundi sa lahat, no? Kapag sinabi iglesia, ang iglesia ay isang samahan o isang grupo ng mga tao, no? Na tayo lahat inanyayahan ng Panginoon, kagaya sa mga oras na ito, na tayo ay magsalo-salo sa Kanyang salita upang pagbulay-bulayan kung ano talaga ang pinupunto dito tungkol sa Kanyang Ibanghilyo. At ang sabi nga niya dito, mga muog sa ugnayan ko sa Diyos. Ayan. Paano natin masasabi na yung muog, kung baga, ito yung mga katibayan, no? O ito yung matibay na pakipagrelasyon. Kagaya kay Samson na ang sabi nga kung minsan ay huwag tayo mag-asa sa sarili nating lakas. Ang sabi niya dito, kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Ang sabi sa 1 Korinto 10:12. Kagaya ni Samson, sa tingin niya siya ang pinakamalakas sapagkat si Samson ay kaya bumuhat ng, sabihin na natin, kahit tinulada pa yan, kaya ni Samson buhatin, no? Sapagkat ganun siya kalakas. Ngunit sa kanyang pagkumpiyansa sa kanyang sarili at nagtiwala sa kanyang sarili, nakalimutan niya na ang lakas nito hindi pinagkaloob sa kanya kung wala may tagapagkaloob, at ito ang ating Panginoon. Nakalimutan ni Samson na may Diyos pala nga dapat niyang alalahanin, nga siyang nagbigay sa kanya ng lahat na ito para kanyang sundin. Kundi parang nagtiwala na lang siya sa kanyang sarili, at dahil sa kanyang sariling prinsipyo, nakalimutan niya ang tuntunin ng Diyos at siya sumuway. Kaya ito ang resulta ng kanyang pagsuway. Nagkasala siya, at ang sabi sa banal na kasulatan, ang kabayaran pala ng kasalanan ay ang kamatayan. Ayan. No? Ngayon, ating pag-aralan tungkol sa ang kautusan. Ang sabi niya dito, paano mo ilarawan at ipaliliwanag ang kasalanan sa isang taong hindi Kristiyano? Paano inilarawan ng Biblia ang kasalanan? No? Tingnan po natin ang sinasabi sa Roma 3:20.
ito po ang ang sagot ng banal na kasulatan sa atin. Sabi niya dito, Roma 3:20, sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na maaring ganap sa pamagitan niya. Sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkilala ng kasalanan. Ayan. Maliwanag. Ano po? Na sa pamagitan ng kautusan, ito yung naging salamin para bigyan po, para ipakilala sa atin kung ano ang kasalanan. Tingnan po natin ang supporting ang ikalawang talata sa 1 Juan 3:4. Juan 3:4 at ganito po ang sinasabi. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Okay. Na tunay nga po na kung wala hindi natin kung wala itong kasalanan, hindi lumitaw ang kautusan. Kung baga, kung hindi tayo nagkakasala, hindi sana tayo, hindi naging epektibo ang kautusan. Bakit? Sapagkat ang kautusan ay, ang sabi nga po natin dito, ay batas. Ano po? At kung ating ikumpara ang batas ng langit at ang batas o batas ng Diyos at ang batas ng tao ay napakalayo. Ano po? Sapagkat ang batas ng tao, kaya natin sinusunod o batas ng gobyerno sapagkat tayo'y natatakot. Tama ho yan. Bakit? Kasi kapag lumabag tayo sa batas ng Diyos, sa batas ng tao, ng gobyerno, ay ang kaparusahan kaagad. Kung baga, kaya natin sinusunod sapagkat tayo nakaangkla, kung baga parang kawil. Na hindi tayo pwede umatras sapagkat ang kawil ay bumabaon, kaya dapat susunod tayo sa ayaw natin at sa gusto. Wala tayong dahilan para hindi sundin ang batas ng gobyerno sapagkat mananagot tayo sa batas at ang batas na ito may nasa sa kanya ang posisyon at kung hindi tayo susunod sa kanyang batas, ang posisyon na ito ang siyang, dahil sa kanyang posisyon, may karapatan siya para tayo ay pusasan. No? Kaya parang sumusunod tayo dahil takot tayo gagapusin o pusasan. Hindi kagaya sa batas ng langit na kung saan ang sabi sa batas ng langit dito sa Juan 14:15, kung ako ang inyong iniibig, tutuparin nyo ang aking mga utos. Tingnan po natin, no? Na ang pagsunod pala sa Diyos, hindi tayo sumunod sa Diyos dahil sa sarili nating gusto, kaya pala tayo sumusunod sa Diyos sapagkat naroon ang ating pag-ibig sa Kanya. No? Kaya kung ating titingnan, napakalayo. Ang sabi kasi niya dito, pero kung minsan, ito yung mga dipinsa ng tao na kung saan ang sabi na ay wala na itong 10 utos. Ano ho? Sapagkat para lubos po natin malinawan ang batas ng langit ay pupunta po tayo sa Exodo. No? At para malinawan po tayo kung ano talaga ang batas ng langit. Ang sabi niya dito sa Exodo 20, 1 hanggang 10, no? Basahin po natin. Ito po ay 10 utos, no? Ibinigay ang 10 utos, sabi sa talatang 1, at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinabi. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Tama.
na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin. Ang unang utos, sabi niya, ako ang Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, hindi sinabi ng Panginoon na dahil ako ang Panginoon mong Diyos, sumunod ka, kundi kung ating babalikan, hindi ito nagbibigay ng panakot o pwersa, kundi una-una, kung ako ang inyong iniibig. Yung kautusan ng Panginoon, punong-puno ng pag-ibig. Sabi niya, ako ang Panginoon mong Diyos, unang utos. At ang pangalawang utos, dahil ako ang Panginoon mong Diyos, sa ikalawang utos, ang sabi niya, huwag ka nang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. No? Maliwanag. At sa ikatlong utos, ano sabi niya? Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inaanyuan. Huwag mong yuyukuran sila. Ayan. At ang sabi niya sa ikaapat na utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. No? Ang sabi niya dito ay, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ayan. Kung ating napapansin, ang sabi niya ay, ang unang utos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang, ako ang Panginoon mong Diyos, no? Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyon. Kung baga, ang sabi ng Panginoon, huwag kang gagawa. Bakit? Alam ng Panginoon ng tao pwede mag-create sa kanilang sarili ng sarili nilang Diyos. Kaya, ang paalala kaagad ng Panginoon ay huwag kang gagawa. Ang sabi ng Panginoon, huwag mo silang yuyukuran. No? At higit sa lahat, sabi ng Panginoon sa ikaapat na utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ngayon, ito ang apat na utos para sa Diyos. Kita mo kung anong pag-ibig mayroon siya. Bilang Diyos na gumawa ng batas, nakalamang ang tao. Bakit? Kasi apat lang yung kanya. Ang sabi niya dito, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa ng mga larawan o ano paman. Huwag mong yuyukuran sila. Alalahanin mong araw ng Sabat upang ipangilin. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ayan. Pero bilang tao nga tagasunod, kung minsan dahil sa mga bagay na ito ay naging mababaw ang sabi na natin yung paggalang ng tao, no? Dahil sa kalayaan, dahil sa pag-ibig naging mababaw. Kung ating pupuntahan sa Ecclesiastes 12:13, ganito po ang pagkasabi dito. Sabi niya dito, ito ang wakas na bagay. Ang lahat ay marinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Kumbaga, sundin mo ang kanyang batas. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tayo na mga tao, mga ginigilyo po natin ng mga tagapakinig, may katungkulan pala tayo, hindi sa sarili po natin, kundi sa Diyos. Na bilang tao, sundin natin ang kanyang batas na may pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang sabi nga sa 1 Juan 4:1. 1 Juan 4:8. Ang sabi niya dito, kung ako ang ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ayan po. Na ang ating katungkulan, hindi sa pilitan, kundi ito yung katungkulan natin bilang tao, na kung tayo tunay na tao ng Diyos, ay inuobliga po, dapat obligahin natin, na sundin ang kanyang batas.
Kaya kung ating titingnan, kaya sabi kasi ng iba, sabi niya ay wala na yan. Wala na yung 10 utos na yan, nasa lumang tipan na yan. Tapos na yan sa panahon ng mga Israel at dito na tayo ngayon sa panahon ni Kristo. Kaya wag na natin babalikan ang 10 utos na yan. Dito na tayo at ang sabi pa nga ay kasi binubuo na lang tayo ng 2 utos. Ngayon, kapag pinuntahan natin ang 2 utos na ito, mauwi pa rin sa 10. Sige, tingnan po natin kung ano kaprosigido ang batas ng Diyos at ano katotoo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tatanungin po natin si Apostol Mateo kung ano ang kaniyang pagkasabi tungkol sa batas ng Diyos. Ang sabi sa Mateo 22:40 ay ganito. Sabi niya dito, sa 2 utos na ito'y nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ayan. Kaya kung minsan, kapag pinakinggan po natin ang opinion ng tao, sabi ng mga tao, sabi ng ilan, wala na yung 10 na yun, 2 na lang. No? Sa madaling, kung hindi nating pagbulay-bulayan, tama nga. Kung hindi nga natin masunod, nahirapan nga tayo sumunod sa 2, 10 pa kaya, ay di para bagang binabali natin yung batas ng Diyos, dahil sa sarili po nating batas. Minsan, ito ang naging sistema na mas binibigyan natin power ang ating sariling batas kaysa batas ng Diyos. Parang ganito, mga ginigilyo po natin, tagapakinig at taga-subaybay po. Kung baga, bilang batas ng tao, kaya ako naparito, halimbawa lang ito, kaya ako naparito sa istasyon na ito dahil sa kagustuhan ko. Kung baga, dahil sa batas ko, parang ganun. At hindi ako naparito para utusan ng kapwa ko. Bakit? Sapagkat karapatan ko ito. At karapatan din nila at wala sila sa posisyon, kung baga, dahil tao din sila, tao din ako, wala sila sa posisyon para ako'y magpapasakop sa kanilang batas. Parang ganun, ang bawat tao, kung baga, may kanya-kanya po tayong karapatan bilang tao. Tama po yan. Pero pagdating sa posisyon, iba po ang pinag-uusapan dito. Kung minsan may kasabihan po tayo na ikaw may karapatan, pero sa akin ang kapangyarihan. Bilang tao, may karapatan po tayo sa ating sarili para dumipinsa. May karapatan po tayo sa ating sarili para mag-demand. Pero wala po tayong sa posisyon para kung baga, wala tayo sa posisyon para mag-utos, para ipupursigi ang isang tao na sumunod. Ayan po. Hindi kagaya sa Panginoon na iba yung batas ng Panginoon. Nang sabi ng Panginoon, kung ako inyong iniibig, tutuparin yung aking mga utos. Kung baga, bilang batas, sabi niya, kung tunay nga na may pag-ibig ka, sumunod ka. No? Kaya napakalayo ang sistema ng batas ng tao kaysa batas ng langit. Ngayon, pinipilit ng ilan na wala na itong 10 utos. Sapagkat kung mahirap nga daw sundin ng tao yung 2, ay paano pa yung 10? Ay di ibig sabihin, gumagawa tayo ng batas. Yun ang sinasabi po natin dito, mga ginigilyo po natin na tagapakinig. Na gumagawa tayo ng batas, hindi sa alituntunin ng langit o sa katuwiran ng langit, kundi parang gumagawa tayo ng batas sa ating sarili at hindi at walang pag-ibig. No? Parang ganun. Kasi, binabali na natin yung katuwiran ni Kristo.
tingnan po natin, kasi lagi natin papansin o naririnig na ito ay sa panahon ng mga Israelita o sa panahon ng lumang tipan. Dito na raw tayo sa bagong henerasyon, sa bagong tipan. Sa kay Kristo na tayo, hindi na sa Diyos Ama. Tingnan po natin ang sagot ni Kristo tungkol sa ating katwiran, kung tugma ang ating katwiran sa katwiran ni Kristo. Tanungin po natin si Apostol Mateo at ayon sa kanyang sulat. Ang sabi ni Kristo dito sa Mateo 5:17, ang sabi niya dito, "Huwag ninyong isipin, ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin." Paano yan? No? Sinasabi po natin, kung minsan nawala na yung 10 utos at 2 na lang, ay di ibig sabihin parang nasira. Kung ating babalikan yung 10 utos, mga ginigilyo po natin ng mga tagapakinig, hindi baga tayo nagtanong sa ating sarili? Hindi baga natin pwede itanong sa mga dalubhasa sa kautusan na bakit na pwede mas mabilis man lang, hindi kaya dapat sinulat na lang ito ng Diyos sa lupa para mabilis niya magawa, ano? At pwede naman iukit niya sa kahoy para mas mabilis ng kaunti kaysa bato, kasi ang kahoy medyo malambot. Bakit sa bato pa? Bato matigas. Ano ang dahilan? Alam nyo, mga ginigilyo po natin ng mga tagapakinig, sapagkat sinisimboluhan ng bato walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ano po? At kung kaya bakit sinulat sa bato? Sapagkat ang bato ay hindi masunog, ang bato ay hindi nalulusaw, ang bato ay hindi basta nawawala. Ngayon, kung dito po tayo sa bagong tipan, ayon sa Hebreo 4, tingnan po natin ang sinasabi sa Hebreo 4. Habang hindi pa natin natatapos ang na babasa sa Mateo 5:17, sapagkat hanggang 18 po ito. Tingnan po natin ang sinasabi sa Hebreo 4. Hebreo 8:10. Okay. Sa Hebreo 4 pala ay sapagkat ang salita ng Panginoon ay buhay at mabisa at matalas, no. Dito sa Hebreo 8:12 ganito po ang pagkasabi. Dito po tayo sa bagong tipan. Sapagkat ito ang aking pakikipagtipang gagawin sa sambayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan o batas sa kanilang mga pag-isip at sa kanilang mga puso aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Okay, maliwanag na ang kautusan hindi lamang uli sinulat sa papel, hindi lamang uli sinulat sa lupa o sa ano paman, kundi higit sa lahat sa puso at isip. Kaya kung ating babalikan ang Ecclesiastes bilang tao, ito yung naging dahilan o ito ang naging palatuntunan, obligasyon ng tao para tunay na sumunod sa batas ng Panginoon. Ngayon, kung ibaliwala natin ang 10 utos, ang sabi niya dito sa 18, ang sabi niya dito sa Mateo 18, 5:18, na ang sabi niya dito, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa,
ang isang tuldok o ang isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ayan. Ginagarantiya ni Kristo na mawala man daw ang langit ni ang lupa nating tinutungtungan. Hindi mawawala ang kautusan ni tuldok nito ni kudlit hanggat sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ang tanong dito, no? Tanungin natin ang ating sarili, tanungin natin ang iba. Naganap na baga ang lahat ng mga bagay? Nangyari na baga na mawala itong lupa na ito? Nangyari na baga na nawala ang langit? Di ba? Hindi pa naman. Kaya ang sabi ng Panginoon, ginagarantiya ni Kristo mismo na mawala ang langit at ang lupa, ang kanyang kautusan o ang kanyang batas ay hindi mawawala. Habang tayo nabubuhay bilang tao, kung totoo na may pag-ibig tayo sa Diyos, ang batas na ito, siyang nagkukonsensya sa atin upang alalahanin na may Diyos na may-ari ng ating buhay at may Diyos nga nagmamahal sa atin, no? Kaya sabi niya na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. 'Di ba? Sabi niya sa 1 Juan 5:3 na wala tayong may dahilan nga kasi hindi ko masunod kasi mabigat. Ay kung sinusunod nga natin ang batas ng tao dahil sa takot po natin may pusas, dahil sa takot po natin na tayo ay makukulong, dahil samantala ngayon ay batas ng tao. Ang sabi ng Panginoon, ang hinihiling ng Panginoon dito sa talatang ito na kung ating pupuntan yung Marcos 12:30 hanggang 31, sabi niya dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pag-iisip. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong lakas. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong kaluluwa. Kaya, ang nais ng Panginoon na sa ating pagsunod sa kanyang mga batas at mga palatuntunan, yung may pag-ibig, punong-puno ng pag-ibig at hindi yung sa pwersahan, no? Kaya nang sabi ng Panginoon ay sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig na ito madama natin bilang tao na siyang nagbibigay sa atin ng buhay. Sapagkat ang bawat hininga ay nagmumula sa tibok ng ating puso, at kung hindi na tumitibok ang ating puso, wala na tayong buhay. Ibig sabihin wala na rin tayo, wala na yung pag-ibig natin sa Diyos, at ang Diyos ay wala na rin sa ating buhay. Ayan po. At kaunting oras na lang po, hindi na po tayo nakabigay ng awit sa kalagitnaan, ano po, ngunit ganun pa naman ay sa oras pong ito ay kaunting kumbaga sa punto pong ito, sapagkat natapos na po ang ating oras, ay ati pong tatapusin sa pamagitan ng sa ating pag-aral. Ako po ang inyong lingkod ay namamaalam na hanggang sa muli po nating pagkikita, mga ginigilyo po natin tagapakinig, at ang inyong lingkod po si Brother Ray Argelies, ay ako po ay sandaling manalangin. O Panginoon, Amang Banal, Diyos nga nagbigay sa bawat isa ng pribileyo at oras, panahon sa umagang ito. Ama, salamat sa pag-ibig mo na siyang nagbibigay sa amin ng paalala upang palagi kang paglingkuran sa pamagitan ng mga panalangin at mga pag-aawit ng makalangit na awitin. At
sa pagkakataon pong ito, sa pangalan po ng Adventist World Radio at ng himpilang ito, radyo natin, sa ating station manager, Ma'am Brenda Dais, at sa ating technician, si Sir Robert, kami po ay papaalam na. Sa panalangin pong ito, aking hinihiling, O Diyos, patuloy pong patnubayan at pagkalooban ng magandang kalusugan ang aming manager pong ito. Sa aming kontrol, sa kanyang kalusugan, patuloy din pong gabayan at ingatan, na sa gayoy marami pa po silang masisilbihan na mga kaluluwa sa mga tao nga nanggahilangan ng kanilang mga serbisyo. Higit sa lahat, sa mga oras pong ito, Ama, ang iyong minsay kanilang napapakinggan, nawa maging baon po ito na inspirasyon sa kanila, na ikaw, O Diyos, bagamay ikaw, Diyos, na siyang Diyos ng pasimula at Diyos magpasawalang hanggan, punong-puno ng pag-ibig at ang pag-ibig na ito ang siyang nagbibigay buhay at hininga sa bawat isa sa amin, sapagkat kami sa iyo nagsimula, O Diyos. Aming hinihiling anuman mangyayari sa hinaharap namin sa mundong ito, aming hinugubilin sa iyo ang aming sarili at umaasa po kami, sapagkat kami sa iyo nagsimula, sa iyo kami babalik. At sa aking samantalang pag-iwan sa programang ito, umaasa po ako, Panginoon, na kalingain ang bawat kaluluwa nga naghahangad ng iyong pag-akap at paglingap. Patnubayan sila ng iyong Santong Espiritu hanggang sa muling po namin pagsama-sama sa himpilang ito. At sa pamagitan ng mayamang mong bendisyon, babaunin namin ang pagpapala ng langit sa buong maghapon sa araw na ito. At ito aking pinagpasalamatan sa iyo, Ama, sinasampalatayanan sa matamis at banal na pangalan ng sinisinta mong anak na aming Panginoon Hesus na tagapagligtas. Amen. Siya'y darating, siya'y darating.